dirty ice cream, kwek-kwek, binatog at kikiam. Ilan lang yan sa mga paborito nating street food. Pagkain kalye na mura, mabilis at madaling kainin. Kahit saan tayo magpunta, tiyak na may nagtitinda ng mga ito. Pero alam nyo bang ang mga meriendang kinalakan natin bukod sa nag-uumapaw sa sarap, may makukulay pang kwento. Tuwing maalinsangan ng panahon, isa sa mga nangungunang pampalamig nating mga Pinoy ang dirty ice cream. Ang mga Kastila raw ang nagpakilala ng sorbete sa mga Filipino. Noon mabibili lamang ito sa mga salones de refrescos o refreshment salon sa mataas na halaga. Sa paglipas ng panahon, natuto ang mga Filipino na gumawa ng sorbetes mula sa mga sobrang prutas na ani. Para hindi masayang ang mga ito, kinukuha ang katas ng mga prutas at nilalagyan ng asukal, gatas at tubig. Pagkatapos ay nilalagay sa garapinyera o yung old-fashioned ice cream maker noong araw na may metal na nakalagay sa kahoy. Pinupuno ng yelo at saka pinaiikot. Yon ang pinagmula ng dirty ice cream na kilala natin ngayong inilalako ng mga sorbetero. Tinawag siyang dirty ice cream to differentiate yung sorbetes na itinitinda natin o yung mga traditional way ng paggawa ng ice cream dito sa Pilipinas and yung mga commercialized product na nakikita natin sa merkado ngayon. Mula sa tradisyonal na paraan noon, mas napadali na ang paggawa ng sorbetes ngayon. Una-munang tinutunaw ang cassava flour sa tubig. Pagkatapos, nilalagyan ito ng mainit na tubig at saka hinahalo hanggang mabuo. Sa hiwalay na lalagyan, pinaghalo-halo ang asukal, skim milk, gata at evaporated milk. Hinahalo ito hanggang matunaw ang mixture. Pagkatapos isinasalin ito sa nabuong cassava flour at saka hinahalo ulit. Inilalagay ang mixture sa ice cream maker. Pinaiikot at saka lalagyan ng yelo at asin ang ibabaw para mamuo ito. Pinaiikot ito sa loob ng 45 minutes at saka isinasalin sa isang container na may yelo sa ilalim. Tapos lalagyan ng food color at flavoring. Palalamigin sa isang container na puno ng yelo at saka lalagyan ulit ng asin para hindi kaagad matunaw ang yelo at mapanatili ang lamig nito. Pagkalipas ng 2 oras, pwede nang lantakan ang dirty ice cream. Ang sarap ng iba't ibang flavors ng dirty ice cream, all-time favorite ng bata man o matanda. Sa halagang 5 hanggang 15 pesos lang kasi, makatitikim na kayo nito. Nasa apa man, sa cup o kahit ipalaman pa sa tinapay, talagang ang lakas maka-good vibes ng sorbetes, di ba? Kaya po marami pa rin bumibili ng dirty ice cream kasi po, mura na, masarap pa. Tsaka po, kami po mga sorbetero, pumupunta na po kami sa bahay-bahay, hindi na po sila pupunta sa mga convenience store para bumili. Kami na po yung kusang dumadaan. Gustong-gusto ko po yung ice cream kasi masarap, malamig, tsaka matamis. Itlog na binalutan ng harina na karaniwang kulay orange. Heto naman ang isa sa pinakapatok na street food, ang kwek-kwek. Diba, ang tunog ng mga ibon ay kwek-kwek, yun, doon siya nagmula. Alam nyo bang aksidente lang daw ang pagkakagawa ng kwek-kwek? Isang balut vendor daw sa Cubao ang nakalaglag ng kanyang basket na puno ng mga balut. Nabasag ang balat ng mga itlog at natapon ang sabaw. Sa panghihinayang, binalatan na lang niya ang mga ito, nilagyan ng harina at ipinirito. Tapos ay hinain niya ito na may kasamang suka, may asin at sili. Before, ang ginagamit nila is yung atsuete or yung anato para magpakulay. Ngayon, meron kasi tayong mga food grade na food color. Tokneneng naman ang tawag sa maliit na version ng kwek-kwek na itlog ng pugo naman ang laman. Kung gaano kadaling kainin ang kwek-kwek at tokneneng, ganun daw kadaling gawin ang mga ito. Pinaghalo-halo ang harina, baking powder, asin, food color na orange at tubig para sa batter. Hinalo-halo hanggang maging pino ang mixture. Ilalagay ang itlog at saka ipiprito. Pagkatapos, hahanguin at ilalagay sa strainer para ma-drain ang sobrang mantika. Ilang saglit lang, luto na ang kwek-kwek at tokneneng. Karaniwang kapartner nito ang suka, asin at pipino bilang sausawan. 12 pesos ang bentahan ng kada peraso ng kwek-kwek.
12 pesos din para sa 4 na pirasong tokneneng. Dahil mura at masarap, naging paboritong pantawid gutom ito ng marami. Patuloy na tinatangkilik yung kwek-kwek o tokneneng kasi mura lang siya at nakakabusog pa. Masustansya, itlog eh. Paborito kong merienda ang kwek-kwek kasi mura na at masarap pa. Ano ba yan, kuya? Ano ba? Bakit nang asawa ko to eh? Hindi, akin to. Bag ko to. Sabi ko yan, miss. Nagkapalit tayo. Bakit yung bag mo? Ay, no, magkapalit kayo eh. Oh. Pareho kasi. Kita mo na, oh. Pasensya na. Tayo eh.